Hindi ko alam. Wala naman ako natatandaan sa buhay ko na inargabyado ko. Ako laging inaargabyado eh. Diba? Pero ang kawawa po dito yung mga taong naniniwala na nagpapadala ng pera sa kanila. That is ako talaga, my main goal is to stop them from fooling everybody sa kanilang mga fake news. Yun lang po ang main goal ko. Nothing personal, I just want people to stop believing na merong Kawawa. Francis Leo Marcos. Wala Kawawa pong kay Francis Leo Marcos. kawawa yung mga naluloko nila, kawawa. Especially OFWs, yun ang target eh. Ha? Kawawa Target naman. yung mga nasa ibang bansa o lahat ng nasa ibang bansa. Kami ang target, mga kapatid. Dahil hindi nila makaya-targetin ng mga nasa Pilipinas dahil pwede silang habulin ng mga yan. Kami yung mga nasa ibang bansa ang niloloko. Eh bakit ganun? You know, I mean, Makakapanayan po natin si Miss Sharon po ng Australia po. Ito po yung ex-girlfriend po ni FLM or Norman Mangusin po. Because I've been advocating this since 2017, you know, but I'm not the type of person na maingay like some of the bloggers. I don't go out and blog my whole story to the whole media. Okay? Yeah, it's like a circus, like what is happening right now. Exactly. I happen to put my statement forward to social media, not in a way that most people would think. Okay, yes. Just so people can see my own statement in my own words, in writing. Okay, not Correct. because to panira si Francis or anything like that. It's not on the personal level. I try to make it as professional as possible with my statement because my case is not personal. It's the professional side of what he was planning to do with me. Can you imagine na behind all of the courtship, he was willing to sell me for at least, My I don't gosh. know, I'm just saying, I don't know. Because I feel like, once na nakuha na niya ang bahay ko, anong gagawin niya sa akin? Hindi pa akong madali sa bahay ko. Meron kasi akong bahay. Yung pinagagawa ko noon, ngayon niloko ko nung architect ko, sabi may utang daw ako. Wala akong utang. Ito naman si Yama, dinaldal kay Kulaong. Ito, nagkaroon siya ng greediness na akala nila mauuto nila ako. Sabi niya, Mami, ako na magbabayad ng 1 million mong utang. Pero ang kapalit, sa kanya ko ibibigay yung title. Hanggang ngayon, di ko pa nakakuha sa kaibigan ko yun. Tinago. Tinago, hindi mo naman binigay. Para kasi noon, parang kapatid ko siya, pinagkakatuwa. So binigay niyo kay Norman yung titulo? Hindi! Doon sa kaibigan ko, gusto ni Norman makuha. Yung titulo, pero hindi naman nakuha. Hindi Okay. naman tama. Hindi, unfortunately, marami kong Oo, marami nakuna ng kondominium, bayat lupa, Pero nakausap niyo siya sa phone? na phone. Okay. Humihingi ng tulong kasi daw yung mga tao, inihiling daw siyang tumakbo ng senador. Doon tayo nakapaglabas ng pera. Yes, that's true. It happens to Ma'am Effa and it happens to other ladies and it will happen again and again because nobody's filing a case against him. Bro, kaya ka mauutas ng tawa. Dito kami sa Maydas. Kagabi, andun ako sa kwarto. Tinitingnan ko yung wallet ko. Bro, mauutas ka. Mauutas ka sa na-discover ko sa wallet ko. Tignan mo. Mauutas ka. Ari yung aking wallet. Tignan mo. May na-discover ako. Nadi-deny. Nasaan yun? Kasi nahanap ko yung aking ID kagabi. Ay, nakita ko aray. Yung check binigay sa akin eh. Yung check binigay sa akin ni Francis noon. Ay, ako yung tas ng tawa. Naku, baka nga si Ate Epa ang nag-ano ng Madam Epa! Sabi ni Miss Sharon, baka raw ikaw nagpa-3 million doon sa ngipin niya. ipabunot niya. Ha? Ipabunot ni Ate Epa. Akin O, yan. ipabunot mo. Ay, Ma'am Epa, ipabunot mo raw yung 3 million na ngipin. Para makabayad kay Ma'am Epa. Diba? O, Ma'am Epa, ano masasabi mo para medyo makabawas-bawas yan ng utang sa'yo? Oy, naku. Ang laki-laki ng utang niya kay,
kay Madam Epa eh. Yung Oo ngipin nga. man lang mabunot na para may phone shop na. And this is the thing at the Inday, right? Because at money lang ang nawala Okay, sa akin. tanong It's ko. only my savings na nawala sa akin. Not all, but some, okay? But at least Yes. I still have my home. Ang mas sagot ko sa iyo, Francis, sinungaling ka. Dahil hingi na hingi ka sa daddy mo dito at sa mami mo. Kahit walang maibigay yung dalawang mami at daddy mo, nag-uutang para lang mapabigay sa iyo, hingi na hingi kang lintik ka. Alam mo ba yung mami at daddy mo dito? Wala na nga sasakyan si Apple G eh, kasi hindi na maka-afford magbayad ng sasakyan. MOT. United States, that was Apolinar Gargar. My dad, Edith Gargar, Kathleen Kurami. It's like when he gets bored, he's looking for trouble. Oh. I was in the lounge room and he was on the other side of the house. Mm-mm. And I could hear him yelling and talking to someone in the Philippines on the phone, and he says, "Tirahin mo yan, tirahin mo yan." Is So he's always on Facebook. So Mhm. I went onto his Facebook. Nakita ko he was fighting with one of the I befriended sa Facebook Mm-mm. na wala naman siyang ginawang masama, didn't say anything. Tapos it's like he spoke to yung mga tauhan niya sa Philippines. I went sa babae. Tapos Babae? nagmumura na sila. Oh? Parang exactly like the way that you can see si Yes, si yes. Norman. Mm-mm. Nung naghahamon siya, ganyan ang ginagawa niya dito sa babae sa Facebook. Mm-mm. So, Kaya nga wala siyang pinipili talaga eh, no? Babae man o lalaki. Oo, demonyo wala. talaga eh, no? Mm-mm. Kinang ina mo. Asa ng tarpuli po. Kinang ina mo, iniikot mo sana buong barangay doon. Gaga! Pakunya-kunyari ka pa? Pa-donate-donate ka pa? Hindi naman kita hiningan po. Kinang ina mo. Mas makapal ang mukha mo po. Kinang ina mo. Oh, ano? Mas makapal ang mukha mo. Hintayin mo. Ipopost ko yung pagmumukha mo sa TikTok. Putang ina mo ka. Tarantado ka. Minuminuto. Humingi ka. Ulul! Ikaw ang nagpursige. Oh, tulong kami. Poki ng ina mo. Tapos gusto mo nakapalibot tarpulin mo. 4,000 lang pinadala mo. Poki ng ina mo. Tang ina mo. Tarantado ka. Ha? Poki ng ina mo. Burikat ka. Gago ka. Burikat ka. Bulok ang pagkatao mo. Hayop ka. Bulok ka. So ang ginawa ko, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, what are you doing? Tapos sabi niya sa akin, don't worry about this. Sabi niya, ano ko to, business ko ito. Sabi niya, wag mo akong guluhin. Sabi ko, hang on, wait a minute. Sabi ko, you're supposed to be a Francis Leo Marcos. Ang isang Marcos, sabi ko, if you are a true Marcos, sabi ko, you wouldn't be looking for trouble. You should be, to be quiet Correct. and play at a lower key. Mm-mm. And I said, but what you're doing is that pinapasabog mo yung Facebook, tapos ginagamit mo pa yung mga ibang tao na tirahin itong babae na ito. Mm-mm. Sabi ko, that is not right. Mm-mm. Nung makulong si Norman, maraming mga chapter ng mga presidente, lalo na ang babae diyan sa California, umano siya na mag-charity, parang Umaya. umampon. Oo. Pero gusto niya hingan. Nung umayaw ako, ayun, pinagkaisahan ako na matanggal sa trabaho, pa-impress kay Kulaong. At may naririnig ako dinig lang, hindi natin sasabihin na talaga, Totoo talaga. na utos daw ni Kulaong. Alam nyo, madam, mami, Susan, hindi po imposible na inutos niya yan or what. It's very possible. Kasi ginawa niya kay The Kings. Tandaan niyo yung story of The Kings, kay di ba? The King Pinagtulungan siya, di ba? Utos niya. Marami pa pong iba. Alam niyo, nakabulastugan. Ganyan pa At Kinausap ako ng telepono si Norman. Ng telepono sabi niya, "Hi Shirley, this is Francis Leo Marcos." Sabi niya, sabi ko naman, okay. Sabi niya, gagawin kitang director sa Singapore for my company, the Humanitarian Foundation in Singapore. So, kailangan ko yung name, address. So, ako naman, ibinigay ko. Dahil supportado kami ng Marcos, kasi solid group ako. Meron akong grupo ng Marcos BBM. So, I'm happy to help. Mm-hmm. Pero, so, pagkatapos no, ibinigay ko yung address, number ko. So, okay. So, after two days, bibigyan kita ng form
to be signed to the CEO for my company. Sabi niya. So, okay, sabi ko naman. So, I give my address in Singapore, I give my number. So, binaba ko yung telepono. Suppose tumawag. So, after 2 minutes, may nag-ano sa akin na nag-PM na sabi niya, huwag ka nang maniwala dyan dahil siya ay Vic Marcos. So, ako naman, hindi ako naniniwala kung walang ebidensya. So, sinabi nila yung pangalan ng tao na tatawagan ko. So, tinawagan ko yung tao, binigay yung mga documents na siya pala Vic Marcos, tapos ang pangalan niya, Norman Mangusin. So, tinawagan ko siya, sabi ko, hi, Sir Francis, I tell you something, can I cancel I need to cancel your plan in Singapore dahil we are moving to another country, sabi ko, with my employer. So, sabi naman si Francis, okay. So, binaba ko yung telepono. So, akala ko okay lahat yan kasi wala naman kasi yung form na ibibigay to be signed para matanggap ko after 2 weeks. Sabi ko naman okay. So after that, ibinaba ko yung telepono, tapos tumawag ulit. Tapos dyan na siya nag-start na sabi niya na ipapatipor daw ako, papatayin niya yung mga anak ko. Tapos sabi niya na gagawin niya yung ginawa niya kay Pearl Gardiner. Sino po? Ang gagawin niya sa akin. Sino po, ma'am? Si Pearl Gardiner. Pearl. Oh, yeah, sa Australia. Oh, sino po yun? Okay, sige po. Hindi. Okay. Oh, yeah. Isang niloko niya din nauna, tapos ako, tapos si Sharon, tapos ako. Mukhang negosyante to sa Australia. Teka nga, mabudol nga to. So, diyan siya siguro nagalit sa akin. Pero at least hindi naman ho kayo nakapagbitaw, hindi naman ho kayo nakapagbigay ng pera. Wala. Hindi ako nagbitaw ng pera dahil meron nagsabi sa akin na Vic Marcos siya. So, tapos si Dr. Ulysses, yung isang naloko din noon, yun ang nagsabi na totoo talaga na siya ay Vic Marcos. So, dyan siguro nagalit dahil wala siyang nakuha na pera sa akin. Pero muntik ka na sanang mabudol-budol kung walang nakapagsabi sa iyo. Yes, ma'am. So, kaya nga noon nagkakagulo noon sa grupo ng mga loyalista dahil ibinulgar ko yung picture niya tapos yung pangalan niya. Sinabi ko na magnanakaw siya sa yung kasi pininakaw niya yung picture. Sino kaya hindi magagalit? Ang kinatatakutan ko pa kapag gawin nilang naked doon sa picture ko. Yan ang galit ako sa kanya hanggang ngayon. Ninakaw niya yung mga picture mo doon sa FB mo? Opo. Tapos ginawang meme. Okay. So siguro drinadrag ka talagang matakot sa para patulan mo na lang yung hinihingi siguro. Kasi ganun din yung ginawa doon sa iba eh. Oo. Grabe ang takot ko. Tumawag ako ng mga group ng Marcos noon, walang nakikinig. Tapos po tinawagan ko si Aileen, lahat walang tumulong kaya wala. So kaya nag-keep silence na lang ako dahil wala akong magawa. So Sabi ko, that's not the right thing to do. So, yes, lagi ko yung pinapagalitan, and that's one thing that we're always clashing is because not only is he so loud, he's obnoxious, he's boastful, you know, and he's, I don't know, he's always, there's always something going on in his head that you're always thinking and wondering and just looking, what's next? Madam, may question ako sa inyo. Kailan kayo nawalan ng gana o ng believe sa tao na ito? Kailan po? 2025 nagkaroon na kasi yung paglabas niya yung 2024, di ba? December yun. Lumabas siya. Binigyan ko muna siyang pagkakataon na maka-establish siya sa kanyang life. Bawi ng Kasi content. imagine pa naman 3 years siya sa loob ng BJNP. Binigyan ko siya ng mga 1 year, tapos nag-message ako kay Dong Batalan. Nagtanong din ako kay Apo G at saka kay Sis Edith. Sabi ko, update nga kung ano ang ni Francis. Ano ba ang niya yung kanyang mga utang sa atin? Bayaran ba tayo? Kasi alam mo, naghihirap na talaga ako magbayad itong 3 loan na to. 2 yung guarantor ko at kayo sa akin pa. Talagang hirap na hirap ako, MJ. So, message ako kay President Dong Batalan. Wala talaga akong reply, MJ. Wala talaga. Wala.
Yan pala ang gusto nyo. O di, singilin natin si FLM. Problema ba yon? Si FLM ang may utang sa inyo, hindi ako. Hindi ang FFCI. Tapos si Apulze Jaman, umuwi daw ng 3 times. Wala din. Wala din siyang update din. Wala. Tapos itong recently, I will say a month ago, wala na akong magawa. Nag-message ako yung anak ni Batalan, si Binok. Sabi ko, Binok, ano ba talaga ang i-update mo nga ako sa situation ni Francis kasi alam mo Binok, naghirap na talaga ako magbayad nitong loan na to. Hirap na ako, Binok. Mabuti na lang alam mo sa awa ng Panginoon. Nagpasalamat ako ng malaki kay Binok, no. Although na-upset siya kasi dinimension ko yung niya sa akin, tinapaas ko yung mga message niya. Pero nagpasalamat ako sa kanya dahil kung hindi sa kanya, hindi ako na-update na ito pala si Francis, ang kanya palang nasa isip niya. Sabi niya wala daw siyang utang. Right? Wala daw siyang utang sa amin taga-UK kasi tulong daw namin yung sa kanya. Hindi pa ba sapat yung mga palipad namin? At saka yung mga volunteer namin na mga wheelchair, mga bigas, at saka yung during sa kanyang kumpanya 2022, nagbayad kami ng mga tarpaulin. Lapi J, nagbayad ka ba ng tarpaulin mo? Ano ba, hindi pa ba yung sapat sa'yo, Francis? Tanong kita, hindi pa ba sapat yun? Bakit sinabi mo na wala kang utang sa amin dito taga-UK? Tulong sa'yo na? Sino ka ba? Bakit sinabi mo yan? Walang hiya ka naman. Mag-guilty ka naman sa sarili mo. Kaya yun ako, pag sabi ni Binok na ganun pala ang kanya na sa utak niya, na yung palang pinautang namin sa kanya, tulong pala yun sa kanya. Wala siyang naisip nga hinihiram yun sa amin dito. Hindi niya naisip yan, Inji. Talagang sumusurot yung dugo ko para ba akong magkahatatak. Sabi ko kay Binok, my heart is like going to explore, no? Sabi ko. Kasi ang galit ko, at least for 2 years nga nag-asa ko ng update sa kanya, natanong na sagot na ni Binok. Kaya yun ang pasalamat ko kay Binok na siya sa akin, nagtapat siya. Hindi pala si Francis ang kanyang sa isip niya na yung mga pira na pinadala namin doon, inuutang niya sa amin tulong, hindi yung tulong. Baro yun, Francis. Baro yun. Kung nanood ka man, ilagay mo sa kutok dito sa utak mo, yung mga pira na yun, nga sa mga lawyer mo, pagmula pa doon sa eleksyon, hiram yun sa'yo. Yung mga palipad namin, at saka yung plates namin sa, yung mga humanitarian, yun ang tulong. Pero yung mga baro sa loan, sa lender, hindi yung tulong. Bayaran mo yun. Pero madam, United States, that was Apolinar Gargar. My dad, Edith Gargar, Kating Kuraming, Lorna Rutherford, Karen Whitmore, and... Lahat, Karen Whitmore, Lorna, you. Karen Whitmore, love you.